Hello, magandang araw po sa inyo. Ako po si Mirna. Ikakwento ko lang po sa inyo kung paano ko nakarating dito para malaman din ng mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko. Kasi hindi naman ako nagkukwento sa yung parang one-on-one kung ano yung mga naganap sa akin dito. Pag nag-anniversary po ako ng pagdating ko rito, which is May 1st, 2001, yun po yung anniversary ng pagdating ko rito. So, dalawang beses na po na siguro nung 10th year ko rito tsaka yung 20th year yun, nagdrama-drama ako sa Facebook. Nilagay ko yung mga mahabang paragraph kung ano yung nangyari sa akin. Actually, medyo na-touch daw yung at least mga tatlong kaibigan ko na nag-PM sa akin na naiyak daw sila. Pero hindi ko naman alam kung nakakaiyak yung nangyari. Pero yung isa nakarelate siya kasi may pinagdadaanan din siyang parang homesickness din, kaya ganon. Noon pong mid-90s, nagtatrabaho ako sa Parañaque as a recruitment and training officer. Meron po kami parang pinroject ba doon na maaprubahan kami as hindi ko na lang po i-detalye. Pero to make a long story short, na-layoff po ako doon sa trabaho na yon. Sa pagkaka-layoff ko po, nakatanggap ako ng kaunting pera na siya namang ginamit ko sa pag-a-apply dito. Kasi ganito po yon. Medyo naghahanap na rin po ako ng mga opportunities na pumunta rito sa Canada. Actually, pinag-isipan ko po noon Canada or US. So, sabi ko mag-a-apply ako as a tourist dito sa US kasi para makapag-explore. Tapos meron po akong kamag-anak sa US, mga tito at saka mga first cousins ko nandun. Pero hindi po nila ako kilala. Kumbaga magpapakilala lang ako. So, hindi naman ako nabigyan ng tourist visa. Nung panahon po na yon, wala pa pong appointment sa embassy. Bali, ang gagawin po noon para makakuha ka ng appointment, mag-apply ng tourist visa sa US, pipila ka po ng magdamag doon sa labas ng embassy. So yun, may mga kasamahan po ako matatanda doon na doon kami sa bangketa, sa labas ng embassy, nagkakape kami doon. Kasi hihintay namin magbukas yung embassy ng US. Pagdating ng 7:30, ayan na, nagbukas na yung yung embassy. Nako, dagsaan yung mga tao. Yung pala, yung mga kasama namin sa pilang iba doon, mga pinapila lang kasi yung mga talaga mag-a-apply ng visa. Nandun sila naka ano sila sa hotels. Kaya pagdating ng 7:30, dumagsa na yung mga tao. Kasi nga, yung mga pinapila nila, pinaalis na. So, yun. Ayun, talagang siksikan. Bali yung mukha ko nandun sa may likuran ng mga nasa harapan ko. Talagang face plant talaga doon sa likod ng mga mama na nasa unahan. Nung time ko na nandun na ako sa may window, medyo, yun nga, hindi ako nakapasa kasi hindi maganda yung parang sinagot ko doon. Kasi naging very, ako doon naive kasi I was planning to stay there, siguro mag-tourist ng mga 2 to 3 months. Ganon. Of course, hindi ka mabibigyan ng tourist visa kasi nga hindi ka naman paniniwalaan na so 2 months pala ang inano ko, sinabi ko. Syempre, hindi naman sila maniniwalang katulad ko sa edad na yon. I was quite young. Pagtuturist ka lang. So, hindi po ako nabigyan ng tourist visa. So, anyway, noon pong mid-90s, so, hanap-hanap ng mga opportunities na makapag-abroad, may nakita akong isang agency sa may, ano siya, yung ano, dati, ang tawag doon, hindi Baywalk sa may bandang Boulevard. Ang pangalan ng agency na yon ay, parang, CIC, pero I forgot na yung ibig sabihin ng CIC. Nagpalit din sila ng pangalan kasi kapareho nila ng acronym yung Canadian Immigration dito sa Canada. So nakita ko, mga 150,000 yata yung bayad sa agency.
yung pagkonsulta at saka yung mga initial na gagawin nila pag nandoon ka na, pag nandito ka na sa Canada. So, syempre, hindi ko kaya, wala akong ganong halaga. So, yan, basta inano ko lang siya sa isip ko. Sabi ko, legit naman siguro itong agency na to kasi may mga ano sa TV sila na parang nasa monitor, may mga magpapamilya, nakakapunta dito. So, sabi ko, legitimate naman siguro. Ang nangyari sa akin nung ako'y nagtatrabaho, na-lay off ako. Ano ko na recruitment and training officer, pero na-lay off ako, na-redundant ako. So, kung isipin mo, bakit redundant yung recruitment and training officer? Completely unique yung roles and responsibilities ko ron. So anyway, it's neither here nor there. Nagkaroon ako ng, ang tawag dito, yung separation pay. Yun. Alam niyo po ba na yung separation pay ko ay tumugma doon sa bayad sa agency. So sabi ko, naku, meron na akong pera na ibabayad sa agency na hindi na ako, manghiram or what. So, yun na nga po, nag-apply ako doon sa agency na yon. Doon sa 100 something thousand yata na binayad ko doon. Pasensya na po, may mga details ako nalilimutan, matagal na yun, no? 1998. Yun. So, yun nga po, 1997 or 1998, doon binigay ko yung, yung mga credentials ko doon sa agency. So, parte ng package ng 100 something thousand is, yung aayusin nila yung resume mo, itatama doon sa NOC na available, yung parang hinahanap ng Canada at that time. At tandaan niyo po, 1998 ito. So, at that time, mahirap na rin po ang, ang mag-apply kasi syempre marami rin mga gustong pumunta sa Canada. Pero sige lang, yun nga, ang importante, meron akong pera na gagastusin para doon sa agency. Parte po ng package is tutulungan kanila na ayusin yung credentials mo, tapos ihingi kanila ng ilalakad nila, isasubmit nila yung application mo doon sa agency. At parte rin nun ay tapos additional, I think $2,500, napakalaki na po nun at that time, ay papatirahin kayo sa isang bahay sa Canada in 1 month. So sa 1 month na yon, day 1, dadalhin kayo sa pag-a-apply sa mag-o-open ka muna ng bank account, kukuha ka ng social, yung parang kumbaga sa Pilipinas, social services number, social security system number. Dito po SIN ang tawag doon, social identification number. So yun yung mga unang gagawin. Kahit sino yung pumunta rito sa Canada, kahit yung mga pamangkin ko na dumating dito, ganun din. So bangko, SIN, at saka dito po sa agency, dinala kami doon sa sa mga employment agencies na, hindi po employment agency na kung saan pwede kang gumamit ng computer, tapos bibigyan, unlimited naman yung mga bond paper, tapos bibigyan kayo ng mga disket, at that time disket. So, gagamitin mo yon doon para makapag-apply ka. Andun din tuturuan din kayo ng resume preparation, ganyan, interview tips, ganyan. So, nung sinubmit ko na yung application noong 1998, so tuloy ang buhay sa Pilipinas. 2 trabaho pa yung napuntahan ko nung na-lay off ako doon sa isang company. Yung isa na sa Amcor, doon, very very nice company kasi halos mga kaedad ko rin yung mga nasa HR. Ano nga pala ang background ko? Psychology major ako sa Philippine Normal University.
Nag-graduate ako ng 1985. So somehow, alam niyo na kung ano yung edad ko. Pumasok ako sa AMCOR, sa HR ako doon. Sa training din, ayun, may mga na-meet din ako ng mga mababait na tao. At saka doon ako kakonduct ng training, mga training sessions. Katulad nung ginawa ko doon sa isang company na pinanggalingan ko. Tapos after that, lumipat naman ako sa, mga naka 1 year din ako sa AMCOR. Lumipat ako sa isang telecoms company. So, ano naman ako doon, HR manager naman ang position ko doon. So, noong 1998 ako sinubmit yung aking application. 2001, nakatanggap ako ng notice for interview sa embassy. Yes! So, syempre, up until that time, hindi ako naniniwala na actually na parang legit yung agency ko. Kasi imagine mo, tatlong taon na hindi pa ako nakakatanggap ng notice from the embassy. So, ngayon, ito na yung ewan ko kung Telegram pa yung panahon na yon, 2001 or parang 2000 yata. Pero 3 taon po akong naghihintay mula nung ipasok yung application ko up until doon sa interview schedule. So, eto na. If I'm not mistaken, 2001 yung interview. So, interview na. So, punta kami sa embassy. Kita ko doon may mga pamilya. At that time, alam ko na yung mga pamilya napakadaling pumasok dito sa Canada. Or 6 months pa lang ng pag-apply nila sa embassy, nakakaalis na sila within 6 months. Ako naghintay ng 3 taon bago ako nabigyan ng interview. So, eto na, interview date. Natapat ako sa isang, puti siya na babae. Medyo talagang very intimidating. Tsaka the way she was asking questions, talagang nakakatakot. Ang tagal ng interview ko, siguro, ang tagal niya. Ewan ko, baka matagal lang kasi syempre ninenervous ako. Pero matagal yung interview kasi yung iba napansin ko, labas sila after mga few minutes eh. Ako talagang salang. So, sa haba ng interview, meron siyang final question sa akin. Kasi, syempre, ang in-applyan ko doon, recruitment. Yung NOC ko, recruitment, parang officer, parang ganon. So, yun yung katapat na level sa Canada. So, yun nga yung ginawa na agency ko, di ba? Parang minatch nila doon sa NOC ng Canada. Ayun. Ang tanong, may sinabi siyang isang employment test. Sabi niya, etong employment test na to, ano ka as yung parang pinaka-profile mo dito sa employment test na to. Ito po, kung hindi ko po alam kung ano yung test na yun at ako'y dumadrama-drama lang na alam ko yung test, hindi po ako pumasa, then and there, babagsak ako. Kasi kinuha ko rin yung test na yun for myself. Sabi niya sa akin, tumingin siya sa akin ganon, sabi niya ganon. So, sumulat siya, sabi niya, I have no doubt in my mind that you will be an asset to Canada. Sabi niya ganon sa akin. Tandang-tanda ko yun. At tuwang-tuwa ako kasi after nung interview, binigyan niya ako ng business card. So, nandun yung pangalan. Hanggang ngayon, nakatago sa akin yung business card na yon. Parang minsan pag yung medyo nadi-disappoint ka, nadi-discourage ka sa sitwasyon, minsan tinitignan ko yung business card na yon. Tsaka yung sinabi niya na magiging asset daw ako sa Canada. So, after po nung nag-resign ako doon sa aking trabaho, tandang-tanda ko, kinausap ako nung napaalam na ako doon sa VP, sabi niya ganun. You know, mere na people go through homesickness pag ganyang nagma-migrate.
Sabi niya, alam mo yung ibang homesickness nila dumarating in 10 years. Sabi niya ganon. So, actually, nung 10th year ko rito, medyo pinakiramdaman ko kung ma-homesick ako. Pero hindi naman, kasi alam niyo po, yung nanay ko ay, no, she passed away in 1994. Kung sabi ko, kung buhay ang nanay ko, wala ako sa Canada kasi I will not leave my mom and go live somewhere else. Parang hindi ko po yun kaya. So, yun nga, my mom passed away, pwede na akong pumunta sa kahit saang lugar kasi yun nga, wala na yung nanay ko. Pero nung nakapunta naman ako dito, yung tatay ko naman yung medyo aayusin ko na siya sa pagpunta rito. Yun nga lang, he also passed away ng mga 2002. Eh, di ba 2001 nga ako nandito. So, after that interview, yun nga, nag-resign na ako doon sa company dito sa Pilipinas at nag-ready na ako ng pagpunta rito. At this point, puputulin ko muna itong aking video para kasi I'm gonna get ready to go home. Ngayon pong Friday, good morning po. Saturday, December 2nd, pupunta po ako ng dollar store. Bibili ng mga Christmas wrappers para maumpisahan ko ng mabalot yung mga gifts ko para sa bahay. Kasi meron kaming exchange gift ng mga pamangking ko. So, pupunta ako ng dollar store para bumili ng mga wrappers. So, itutuloy ko na yung kwento ko tungkol sa paano ko nakapunta rito at saka ano yung nangyari sa akin noong mga unang araw ko rito sa Canada noong year 2001. Nung nasa eroplano ako, may namit akong Filipina. Sabi niya sa akin, papunta raw siya ng British Columbia. Yun ang kanyang point of entry. Kasi sa Canada po, pag nag-migrate ka rito, ilalagay mo yung point of entry mo doon sa, parang ide-declare mo siya. So, ang point of entry niya ay British Columbia. Parang nurse yata siya, no? Yung babaeng na-meet ko. Sabi niya sa akin kung gusto ko raw sumama or dun kami sa sa British Columbia kasi kung ang point of entry ko ay Toronto, pwede naman akong magpalit. So sabi ng Filipina, i-explore ko raw ang BC. So at that point, medyo napaisip ako mismo doon sa aeroplano. Pero eventually, ultimately, yung tinuloy ko na yung Toronto kasi yun yung palang iniisip ko na magiging magiging resident ko pag naandito na ako sa Canada. Residence. So, ang nangyari, gabi na nung dumating kami, ang kasabay ko sa eroplano noon ay si Ting. Si Ting, kasabay ko ng na interview. Pareho kami ng agency, yung CIC. So, dumating kami rito sa Scarborough, gabing-gabi na. I remember, dinaan kami ng agency sa may representatives ng agency dito sa Canada. Dinaan kami sa Metro, kasi ang Metro grocery store, siya, 24 hours siya. So, at that time, mga gabing-gabi na, dinaan muna kami doon para bumili kami ng groceries. So, ang unang-unang ginawa ko nung nagtitingin ako ng mga groceries, yung presyo. So, sabi ko, $4 yung pickles. Compute yan. $4 times, I'm not sure yung palitan, pero kunwari, $4 times 30 pesos. Sabi ko, naku, 120 pesos yung yung pickles, ang mahal pala. Pero yun yung, I was craving for pickles at that time, kaya yun ang pinili ko. Pero gutom na ako noon. So, yun, pickles ang pinili. From then on, compute. Every time na makakita ko ng item sa groceries, kino-compute ko lagi, minomultiply ko.
hanggang sa hindi na ako, nag-stop na akong mag-convert kasi darating din yung panahon na titigil mo na yung pagko-convert kasi hindi ka na sanay doon sa denomination na peso. Kasi syempre kung anong kinikita mo sa dollars, yun din ang panggagastos mo in dollars din. So yung gabing yun na nasa Scarborough na kami, kumbaga doon kami binagsak, no? Doon sa bahay na natuluyan namin, ako pala shifting naka-assign sa ibang bahay eh. So yung tinuluyan ko, may pamilya, siguro mga 3 pamilya na may mga bata. So napansin ko yung washroom medyo syempre madumi kasi syempre marami mga diapers ganyan. So mixing salita, nagpalipat ako ng bahay. Yung day 1 ng paggising ko actually, nagkaroon ako ng panic attack kasi parang paggising ko, nasan ako? Parang bakit iba? So parang feeling ko parang sinasakal ako, parang basta ganun yung feeling. Alam ko panic attack yun eh, kasi parang sinasakal ako na hindi ako makahinga. Parang nagpanic ako, nasan na yung mga kapatid ko, nasan na yung mga pamilya ko. So takot ako. Tapos nakita ko, pag silip kong ganun, may nagmo-mow ng lawn. So talagang ibang-iba yung nakagisingan ko. Merong ng lawn. So alam ko wala na ako sa Pasay. Panic talaga. Anyway, yung mga unang araw na nasa Scarborough kami, mahilig akong nun eh. Syempre, sandali lang ha. Medyo tong traffic. Busy eh. Sabado ngayon. So sa isang buwan na binigay na limit sa amin na tumira doon sa provided na tirahan sa amin, so we have to look for a job dahil syempre after nung 1 month na pagtira, teka muna po, may nag-aaway, sandali lang. Lumipat po ako kasi may nag-aaway na na driving instructor tsaka yung taxi driver. Kasi nag-practice driving sila doon sa may parking lot. Eh bawal ho yun. So I think muntik nang matamaan yung taxi. Anyway, so sa isang buwan na allotted sa amin or allowed kami na tumira doon sa bahay na pinagdalhan sa amin ng CIC, we have 1 month to find a job dahil syempre after 1 month papaalisin na kami doon. So talagang halos everyday mga 5 or 6 na Pilipina yung kasama ko doon sa bahay na na-assign sa akin dahil nga nagpalipat ako dahil doon nga sa yung initial na bahay na pinagdalhan sa amin. 3 pamilya yon na maraming may mga babies, mga bata, kaya napakadumi ng washroom. So nagpalipat ako. So sa Scarborough Town Center doon ako madalas na tumatambay kasi
ayun, doon ako nagla-lunch, naghahanap ng trabaho doon sa may bandang Scarborough Town. Pag may yung isang Pilipina may nakitang nakapost na vacancy, puntahan kaming lahat. Kung kailangan ng bumili ng steel toe shoes, kasi bibili ka ng steel toe shoes para makapag-apply ka sa mga industrial jobs dahil required yon. So pag may bumiling isa, bilihan na lahat. So punta tayo diyan, punta tayo doon sa may used clothing, makabili ng yung mga kailangan sa trabaho. So yun, apply dito, apply doon. So isa sa mga araw na andun ako sa Scarborough Town Center, meron akong na-meet na Pilipina na matanda. Kasi madalas kasi ako magbaon ng tinapay na may peanut butter. So yun yung pinaka-lunch ko. Kasi syempre wala naman akong masyadong pera para kumain sa labas. So babaon ako ng peanut butter. Sabi niya ganun, pinansin niya ako, sabi niya ganun, kailangan magtipid, sabi niya ganun. So parang yun yung pinaka way niya para makipagkilala sa akin. Kasi it turned out na itong Pilipina na ito ay nagsisend siya ng mga parang laborers doon sa mga iba-ibang mga parang mga kliyente niya. So yun nga po, habang kumakain ako ng peanut butter sandwich doon sa may Scarborough Town Center, nilapitan niya ako. So sa mixing salita, sabi ko sa kanya gano'n, ate, meron ba kayong alam na trabaho? Kasi kararating ko lang, kailangan ko ng trabaho dahil 1 month lang kami binigyan ng na makatira doon sa bahay na tinitira namin. Sabi niya, oo, matutulungan kita, sabi niya gano'n. So, yung mga trabahong binigay niya sa akin, isa sa mga jobs na binigay niya, yung nagfo-fold kami ng mga damit sa may conveyor. So bago bumaba ng conveyor, naitiklop na namin. Doon napakainit nung place na yon. Tapos meron parang mga Asian doon na supervisor. Sabi niya, parang Sri Lankan or Indian. Sabi niya, bilis, sabi niya gano'n. Tumagal ako doon siguro mga 2 araw para sapat lang na magkaroon ng pamasahe para pambili ng pagkain at saka pamasahe. Tapos isa pa sa mga trabahong binigay niya sa akin na tumagal din ako ng 1 araw. Merong malaking bahay, tapos ang magiging trabaho ko from 7 PM to 7 AM, babantayan ko yung bunso na maliit baby, napaka-cute na baby. So yung pinakayaya nila syempre matutulog yun ng gabi. So ako yung parang rerelyebo na magbabantay ng bata. Tapos alas 7 ng umaga, yun yung during the orientation, sabi niya ganun, may light laundry pa daw na involved. So nung gabi, merong baby monitor yung kwarto na inassign sa akin. Yung kwartong yon, palagay ko kwarto ng mga grandparents doon or yung mga in-laws nila, kasi may mga pictures ng matatanda. So talagang very I found it quite creepy talaga. So tapos din biglang tutunog yung monitor every time na syempre magkikilos yung baby doon sa kabilang room, naririnig ko sa monitor. Ako talaga, parang nagugulat ako. So hindi ko na talaga kaya, sakit-sakitan ng ulo ko. So bumangon ako, pumunta ako doon sa basement, ginising ko yung Filipina. Sabi ko, samahan mo naman ako doon sa kwarto kasi takot na takot talaga ako. Talagang hindi ako makatagal. Na kung may sasakyan lang ako talagang uuwi ako. Gabi noon, tsaka malayo yun actually north of Toronto yun, kaya hindi ako makauwi din. Kinamagahan, sinumbong ako ng Filipina, sabi ng amo sa akin, wag mong gigisingin yung mga yung staff ko kasi karapatan nila yung matulog, karapatan nila magpahinga. Sabi ko kasi takot na takot ako. Sabi niya, parang ang tanda-tanda mo na natatakot ka pa doon sa mga ganong bagay. Ano bang kinakatakot mo? So medyo hindi na ako nagdwell doon sa issue na yon. Sabi ko, I'm just gonna have to leave. Ayaw naman niya akong umalis kasi
siguro parang nagustuhan din niya ko. Tsaka ang bayad sa akin noon at that time, $50. Imagine nyo, 12 hours yon. Although wala kang ang gagawin, pero gising ka. Syempre, alam nga namang magmahimbing na tulog ka doon. Syempre, magbabantay ka ng monitor kung may, kung may kailangan kang bumangon para doon sa bata. So, hindi ako nagtagal doon. Yun lang, araw na yun ako, yung magdamag lang yun ang, that's how long I stayed doon sa bahay na yun. Kasi nga, hindi ko nga matagalan yung ginagawa kasi nga natatakot nga ako. So marami mga pagsubok sa buhay na or mga lessons sa buhay na lalaman ko din ng pagpunta rito sa Canada, pagiging strong at saka yung kailangan ka lang syempre dahil para lang sa para sa ikaunlad ng barangay dapat di ba, tapangan mo loob mo. Duwag kasi ako takot nga ako sa lasing, takot sa kidlat. So, alam niya ng kaibigan ko si Presi. Takot ako. Kaya sinasamahan ako ng mga classmates ko dyan sa may Tylo. Pag umuwi ako kasi nga takot ako mga makakita ng mga laseng ganyan. So, isa yun sa mga trabahong binigay niya sa akin. Meron pa ako isang trabaho na puntahan na as in sinungit-sungitan talaga ako nung supervisor doon. Ang ginawa ko kasi naghalo-halo na yung sama ng loob at saka frustration, ganyan. Talagang na ako. Parang napuno na ba yung damdamin ko. Kaya ako. Habang nung pinapagalitan ako, nagtatatakbo ako sa labas, sabi ko. Tapos talagang hagulgol talaga sa labas. Kasi, nung nasa labas na ako, nilapitan ako ng supervisor. Sabi niya, nung sumisigaw nga sa akin, sabi niya, why are you crying? Sabi niya ganon. Sabi ko, nothing. Tapos, I'm just telling you something, ganyan. Parang, may sinasabi lang daw siya sa akin, ba't daw kumiyak? Nagtatatakbo ko nga kasi ako. So, umalis din ako doon sa work na yun. Siguro mga 1 or 2 days, umalis din ako. So finally, yung sinasabi kong co-worker ko sa St. Mary's yon. Through her, meron siyang kaibigan, si Ate Lily. Ate Lily, kung nanonood ka. Si Ate Lily, tumira ako doon. Siya pala ang sabi sa akin na itong daycare, merong opening doon. So si Ate Lily, siya doon, chef siya doon. Siya yung nagluluto doon sa daycare. Sabi niya may opening daw na ECA, assistant doon sa daycare. Kasi yung mga ECE sila yung mga nagtapos ng early childhood education. Sila yung hire sila doon sa magiging position ko nga kasi assistant ako. So yun, nung September 2001. So, yun na yung naging trabaho ko sa daycare. So, bali hanggang 2007 ako doon kasi nung October 2007, yung parang sister company ng daycare, which is yung parang property management, nagkaroon din ng opening sa accounting, parang account payables. So mula October 2007 hanggang ngayon nandoon ako sa company na yon. Andito ko. So yan po yung kwento ko. So ilang 16 years na ako dito sa trabaho na to. Ang ginagawa ko, yun nga nasa accounting ako, nasa accounts payables. Very clerical yung ng mga nagbabayad ng invoices ng mga contractors at saka mga suppliers. So, 16 years ko na yun ginagawa. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung okay ba yung ginagawa ko doon, kasi 16 years na nga. Masasabi ko lang kasi somehow naging complacent ako kasi although nagtapos ako nung 10 course dito na Human Resource Certificate, hindi ko po yun nagamit. So, ang advice ko lang sa mga pupunta rito, lalo na sa mga kabataan na gustong yung magkaroon ng leverage yung kanilang kurso or degree na galing sa Pilipinas,
laging mag-upgrade. Kasi nga, nakatapos ako ng certificate in Human Resources Management. Pero hindi ko yun nagawa. Kasi parang okay na yung trabaho mo. Pag naging okay na yung trabaho mo, okay na yung sweldo, may bayad ka na sa sa renta, may pambayad ka na ng pagkain, okay na. So, ang may sasuggest ko lang siguro sa mga bagong dating dito, kahit na medyo okay na yung trabaho nyo, laging mag-a-upgrade kasi tsaka laging talagang i-push lang to the limits yung magiging estado nyo doon sa trabaho. Kasi hindi porke, yun nga, sa kaso ko, clerical yung trabaho ko, galing ako ng Human Resource Management sa Pilipinas. So parang sa tingin ko lang, medyo nag-underachieve ako doon sa aking career-wise. Pero syempre, sa isip mo, yung mga naging experiences ko and everything, doon ako yumaman. Palusot no? So, ang sa tingin ko, in terms of experiences at saka pagiging matatag na loob, doon ako nagkaroon ng maraming mga parang balik sa akin. Ngayon, andito yung pamangking ko, at least 4 sila ngayon. So iba-iba yung mga cases naman nila how they came here. Sa ibang ano na yon, sa ibang vlog na yon. So masasabi ko lang, kung nagsisisi ba ako or hindi sa pagpunta rito, masasabi ko lang, noon una nagsisisi ako. Kasi nga syempre, yung iniwan kong trabaho doon, hindi naman basta-basta. At saka siguro kung nasa Pilipinas ako, marami na rin siguro akong mga kumbaga naipundar ganyan, or meron na siguro din ako mga negosyo ganyan. Dito kasi ang nangyari sa akin, kasi mag-isa lang ako, bawat kinikita ko either napupunta sa renta, napupunta sa mga pang-araw-araw na panggastos ganyan. At saka importante rin siguro na for people to realize na kung pupunta rito, mas advantageous yung may mga partners ganyan. Meron akong kilala kasi, halos sabay kami pumunta rito. Mag-asawa sila. First year pa lang dito, naka-qualify na sila na makabili ng bahay. So may bahay sila sa Scarborough. Yung bahay nila, I'm sure, sa pagpalagay na natin na kunwari mga 300,000 nila yung nakuha, syempre ma-approve sila kasi double income sila. So siguro ngayon, yung sa area na yon, siguro mga 700,000 na yung ganong klaseng bahay na nabili nila. Kasi dito sa Toronto talagang wala ngayon. Quite impossible na makabili sa kunwari single income at my level. Imposible na ako makabili ng bahay dito dahil mga 800,000 na yung mga bahay dito, yung mga matino-tinong bahay, mga 800,000 ganyan. Andito ako ngayon sa may North York. Ang bahay dito talagang in millions na rin. So at one point in my life dito, nung 2010, nagkaroon ako ng thyroidectomy kasi nagkaroon ako ng thyroid cancer dito. Kaya medyo ganyan, nagkaroon siya ng parang scarring. Noong year 2010, yung discovery ng thyroid cancer, at tapos immediately right after that, thyroidectomy, tinanggal yung thyroid ko. And then year 2011, nakabili ko ng townhouse sa may bandang southern part of Scarborough. Ang nangyari, nagpanic kasi ako at certain point dahil sabi ko parang, kasi malaking yun nga, mortgages parang nakaka-overwhelm Imagine mo 25 to 30 years mo yung babayaran. So, medyo nagpanic ako. Alam niyo yung ginawa ko? Pinagbili ko ng year 2015. So, 2015 ba? Or 2013? So, 2015 yata. Pinagbili ko siya. Alam niyo yung presyo ng bahay, ng townhouse na yun ngayon, siguro mga 5 times nung presyo na pinagbili ko. Ganon kabilis ang pag taas ng mga value ng properties dito. Ang bilis. So hindi ko na kaya yun ngayon. Siguro yung
Nabili ko yun mga 140,000. Siguro, ngayon nakikita ko yung mga properties doon, mga nasa 600, 700,000, yung mga exactly the same property. I mean, not that particular property, pero yung mga katabing ano niya, katabing units niya. Sa mga susunod na vlogs ko, ikukwento ko kung ano pa yung mga nangyari sa akin dito. Pero yun nga, sa May 9, 2024, ang 23rd year anniversary ko ng pagdating sa Canada. Again, nasasabi ko na hindi naman ako nagsisisi na nandito ako. Kasi gusto ko talaga rito sa Canada dahil malamig, iba yung atmosphere, iba yung takbo rin ng buhay. At although mahirap din kasi minsan, syempre yung tinatawag na multiculturalism, kasi minsan syempre hindi nagja-jive yung mga the way some people behave, ganyan. Pero ganun talaga kasi syempre marami rin mga taga-ibang mga bansa na nandito, na dito na rin nagre-reside. So other than that, yun lang, talagang test of courage and resilience and patience ang pagpunta rito sa Canada. Kaya yung mga nagbabalak pumunta rito, maswerte yung mga may mga partners ganyan, na ang siguro suggestion ko lang, siguro look into other places like other than Toronto, kasi sa Toronto talagang mahihirapan na talaga kayong pumili ng bahay. Talagang almost in millions na yung bahay dito. So kung nagbabalak-balak kayo na bumili ng properties, siguro explore nyo yung ibang provinces. Sabi nga ng pinsan ko, nasa Saskatchewan siya ngayon. So, meron na rin silang, I'm sure meron na rin silang bahay, meron na rin silang yung property. Meron daw doon siguro mga 300,000 daw. Maganda na yung bahay. So, marami rin ako napapanood ng mga vlogs na mga taga Saskatchewan sila, taga Alberta. Mga 150, 200,000, magaganda yung mga bahay. Meron na silang mga yard and everything. Dito, kung gusto mo magkaroon ng yard, punta ka sa bandang, maybe sa Scarborough, mga 600, 700, yan. Magkakaroon ka ng bahay na may yard. So, tatapusin ko muna yung vlog dito. I hope, na-entertain naman kayo ng kwento ko, tsaka medyo siguro nakapulutan ng aral in terms of, ano yung mga initial na paghihirap or mga struggles and challenges sa pagpunta rito. Kumbaga, sabi nga kapit lang. At kung wala ka namang tinatapakang tao, diba, di go lang. So sa mga gustong pumunta rito, good luck po sa inyo. And you can always send me a message kung may mga questions kayo. Meron akong Facebook page ko, Mirna MG rin. So, tungkol daw sa kinuwento ko. Sandali lang po. Siguro itatapusin ko ritong kwento ko. Meron akong isang natandaan na instance na talagang naging pinakamababa na siguro, na kumbaga at my lowest na nangyari sa akin. Na there was a certain point na nagugutom ako, wala akong pera. Wala pa akong trabaho noon. So during that time, I needed $20. Ngayon, bakit $20? Hindi ko alam kung bakit $20 yung hinahanap ko, pero kailangan ko ng $20 kasi nagugutom ako. Kailangan kong bumili ng pagkain, either kumain sa labas or bumili ng food to take home. So yun, nung time na yun, wala akong mahingan or mahiraman ng $20. Kaya siguro yun ang pinaka lowest point ko sa buhay. Wala akong makain. Awa naman ng Diyos, ito naman, tumaba na sa kakakain. So I hope you enjoyed my vlog, at subscribe po kayo, paki-share na lang yung aking kwento sa mga kababayan natin, mga gustong pumunta rito, o yung mga nandito na. Gusto ko pong malaman kung sino sa inyo yung matagal na rin dito, o yung mga kararating pa lang, o yung mga darating pa lang. So with that, medyo ikakat ko na yung vlog ko, napakahaba na. So
Salamat po sa panonood at good luck po sa inyo sa mga plano nyo either sa pag-migrate sa Canada or sa iba-ibang lugar. Magandang araw po. Thank you.